Aalis na nga sila papuntang Japan kasama nga itong si Lynette, itong si Annalyn at itong si Don Carlos. Nang bigla na lamang huminto itong si Don Carlos pagkatapos nga tawagan itong si Zoe na nagmamakaawa. Dito nga sinabi niya na hindi umano siya makakapunta sa Japan sapagkat meron umanong emergency. At sinabi pa niya na meron naman ng pasyente at ang nais na maging doktor ay walang iba kundi siya. Nalungkot si Lynette sa naging balita nitong si Don Carlos. Sinubukan niyang kumbinsihin itong si Carlos na baka pwedeng pakiusapan ang kanyang pasyente dahil nga oras nga ng kanilang bakasyon. Ngunit hindi pumayag si Carlos dahil hindi umano maaari sapagkat VIP person umano yun. Ang katotohanan, nagsisinungaling lang itong si Don Carlos. Pupuntahan niya si Zoe upang tulungan si Moira sa kanyang problema. Kaya naman, wala na silang nagawa kundi nangako na lamang itong si Annalyn na wag na siyang mag-alala kay Lynette sapagkat aalagaan niya ang kanyang ina pagdating sa Japan. Samantalang ito nga si Carlos ay agad na nagtungo doon nga kay Zoe. Nakita nga niya itong si Zoe na humahagulgol sa iyak. At nagmamakaawa na nga ito sa kanya na tulungan ang kanyang ina dahil kung wala siyang gagawin, maaaring siya rin ay makukulong. Hindi maitsura ang mukha ni Carlos sa sobrang lungkot niya. Awang-awa siya sa kanyang anak nang dahil nga sa kagagawa ni Moira. Ngayon ay naging miserable ang buhay ni Zoe at kung may pagkakataon man na baguhin, sana ay mabago niya. Ngunit wala nang magagawa sapagkat nangyari na ang dapat mangyari. Niyakap na lang ni Carlos ang kanyang anak at nangako siya rito na tutulungan niya ang kanyang ina. At nung makausap na nga ni Carlos, ito nga si Moira, sinabihan niya ito, inalok niya na kung gusto niya makatakas, isa lang ang alam niyang paraan. Yun nga ay papuntang Japan. Meron umano siyang kakilala roon na pwedeng hanapan siya ng passport at baguhin ang kanyang identity nang sa ganun makalusot siya papunta sa Japan. Ano nga ang option si Moira? Kundi tanggapin na lamang ang alok nitong si Don Carlos dahil kung hindi ay Jack na sa kulungan na nga ang kanyang bagsak. Lalo't naghahagilap na sa kanya ngayon ang mga kapulisan dahil ibinaba na ang warrant of arrest. Kaya naman bago pa man siya makaalis ng Japan, kailangan niyang iligpit ang kanyang daladadang pera. At dito ngay naisipan niya na ibaon ang perang 30 million nang sa ganun ay mawala ang ebidensyang hawak-hawak niya. Hindi alam ni Moira ay may nakakita sa kanyang isang lalaki. At yun nga ay gulat na gulat ito nang hukayin ng lalaki ang bag na iyon sapagkat punong-puno nga ng pera. Kaya sa sobrang takot niya, agad niya itong dinala sa kapulisan. Na ang kamalay-malay si Moira na pumalpak pala ang kanyang mga plano sapagkat meron palang nakakita sa kanya. At dito nga'y inimbestigahan ng mga pulis kung kanino galing ang naturang pera. At dahil sa hinala nila na kay Moira ito galing, agad nilang ipinakita ang litrato ni Moira sa cellphone. At sa wakas namukhaan nga nitong lalaki at talagang itinuro na si Moira. At yung babaeng naglibing ng bag na yun ay parehas at iisa. Ngunit sadyang napakabagal ng mga pulis dahil lagi na lamang silang nahuhuli. Ngayon, wala na silang magawa dahil nga itong si Moira ay nakalabas na ng ibang bansa sa tulungan nitong si Don Carlos. Abangan kung ano pang magaganap sa bansang Japan sa abot kamay na pangarap. Thank you!